So what's up guys? So today's vlog, luluto nga pala tayo ng dinakdakan. Yan, dinakdakan na nauwi sa sisig. Ayan, so nagpakulo na nga ako dyan ng tubig, then nilagay ko na yung karne na napalambutan. Pinalambutan ko na rin guys at naihango ko na siya. So very fast forward na nga itong ginawa ko guys, no? So medyo mahaba-haba to guys, so sana tiyagain yung panoorin. Ayan, so naghiwa na rin ako ng tokwa pamparami sa ating gagawing sisling sisig with tokwa na dinakdakan. Ayun nga, sana maintindihan nyo tong luto ko na to, no? Kasi ang plan lang talaga namin is dinakdakan, and then dinaretso ko na nga siyang isisig. Yan, so ganyan nga palang ginagawa dyan guys, no? After palambutan ng karne is tinutusok-tusok ko siya ng tinidor para mas maluto yung pinakaloob niya guys. Yan, then mamasahin mo siya sa asin. Ayan, so tusok-tusokin mo siya para i-absorb niya yung asin guys. So yan, so medyo mahaba-haba nga to guys, no? Medyo natagalan ako ng konti sa pag-i-edit guys, so medyo busy lang kasi si Chantino, kaya ang in-upload ko lang kagabi sobrang short lang nun. Yung reels lang, kumbaga parang sinamari ko lang, kinat ko lang yon doon na sa mismong nakaluto na ng dinakdakan, or nagawa ko na yung dinakdakan. So yun nga, nagpakulo na nga, pinainit ko na yung kawali, and then sinalang ko na yung karne. Ayan, so mas okay nga sana guys kung deep fry ang gagawin nyo rito para lutong-luto yung loob. So medyo nagmadali na nga lang ako at medyo kulang na rin yung mantika namin, kaya ito na lang din nilagay ko. Syempre sa dinakdakan, simple lang din naman yan: sibuyas, paminta, mayonnaise, kalamansi at sili. So yun lang yung pinaka main ingredients kapag dinakdakan. So ang pinaka special talaga ng dinakdakan guys is inihaw yung karne, tapos ang dapat na parts na gamit niya is yung maskara ng baboy, dila at saka may atay. So yun talagang pinaka gamit sa paggagawa ng dinakdakan. So ganoon din naman sa sisig guys. So sabi ko nga sa inyo, kung ano naman yung gusto nyong gamitin, pwede naman yan. So basta may karne, kalamansi, mayonnaise, dinakdakan yan guys, pwede na yan. Kung ano ipapatok sa panlasa mo, okay na yan. So nagtiga na nga ako ng kalamansi dyan guys, no? Ayan, so para mabilisan na, hiniba ko na rin yung sili na ilalagay ko. Konti lang naman yan, 3 piraso lang. Kasi baka sa sobrang hangan hindi makain ni Mrs. yan. Tsaka di ako masyadong nagsisibuyas guys, kasi si Mrs. hindi siya kumakain ng sibuyas. Yun nga. Pero gusto niya, nalalasahan niya dun sa mga niluluto. So binubukod, inaalis niya yun minsan pag kumakain kami. Siyempre main ingredients yan, laging may sibuyas, bawang, yan nagpapasarap sa mga lutuin natin. Yan. So ayun, hinango ko na nga yung karne guys. Lutong-luto na siya sa labas guys, pero sa loob hindi pa, kaya hiniwa-hiwa ko uli siya sa 4 na medyo maninipis ng konti para mas maluto siya. Ayan, so sobrang crunchy naman na nung balat niya guys, no? So bali yun yung papasarap sa dinakdakan or sa sisling sisig natin. Kasi masarap sa sisling sisig talaga is crunchy yung balat tsaka yung mga karne niya. Ayan. So sinalang ko na nga uli guys, no? Kasi para mas maluto siyang mabuti. Ayan. So ayan itsura niya guys, oh. Ayan. So lutong-luto na yung labas niya guys. Siyempre tinusok-tusok ko naman na yan kanina, kaya kahit paano yung init niya na nag-moist na rin sa pinakaloob ng karne, kaya malasa na rin yan. So hinanga ko na nga guys, no? Hindi ko na rin siya masyadong tinosted kasi importante lang yung maluto yung part na hindi masyadong naluto. Ayan. So ngayon ko na yan guys. Kita nyo naman guys, no? Napaka-crunchy niya na itsura niya. Body, kakapatong ko lang dyan. Kakalagay ko lang dyan sa may anong tawag dito, non-sticky pan, para hindi masyadong ma-toasted. Saglit na saglit lang yan guys. Mainit na kasi kawali, kaya siguro wala pang 5 minutes ko yan isinalang. Ayan. So ingat-ingat nga pala tayo guys, no? Kakaalis lang nung bagyo, may kasunod na naman. Sino nga yung naunang bagyo?
bagyong Egay yata yung ngayon. Basta lagi lang nating tatandaan guys, huwag natin kalimutan ng payong, kapote. Tapos sa mga riders dyan, huwag tayo nagmamadaling mag-drive pa uwi or papasok. Importante is makarating tayo ng maayos sa ating pupuntahan. Ayan. So, di bali na magbagal, at least safety tayo guys. Yan. So, kung sobrang lakas naman, as in zero visibility, wala ka nang nakikita, ihinto mo muna yung motor mo sa isang gilid. Walang problema doon. Hintayin mo muna ng tumila, wag mong labanan or wag mong suugin yung ulan na napakalakas, kasi mahirap yan yung hindi mo na masyadong nakikita yung daan. At syempre yung mga sasakyan, syempre kahit sobrang preno mo dyan, minsan baka madulas kayo, magkaroon ng problema, aksidente. Hindi natin maiiwasan ang aksidente guys. So hanggat maaari, hanggat kaya nating umiwas, mag-iingat tayo yan. So balik na nga tayo sa niluluto, no? At iniiwa-iwa ko na nga, pinasword ko na nga guys. Sobrang medyo nahirapan ako sa pag-edit ito at ang haba guys, sobra. Ayan, so ayan na nga yan, no? Ang hinihintay ko na lang dito guys is ma-toasted yung tokwa para maihalo ko na siya. Ayan, so bakit ba siya niluluto ng naka-cubes na? So mas okay guys yung naka-cubes na kaysa yung malalaking hiwa mo siyang ipiprito. Kasi pag malalaking hiwa ang tokwa na pinirito mo, tapos iniwa mo siya ulit sa maliliit, medyo nadudurog, tsaka hindi masyadong luto yung loob. So as much as possible, inihiwa ko na siya ng ganyan. Tsaka dapat lutuin mo talaga siya ng nahiwanan ng cubes guys. Pero mas maganda kung sa non-sticky pan nyo siya lulutuin, kasi pag sa normal na kawali lang, talagang dumidikit, minsan di maiwasan na dikit talaga ang tokwa guys. So mas safe lutuin ang tokwa na nahiwa mo ng cube sa mga hindi dumidikit or sa mga non-sticky pan. Yan. So malaking tulong nga sa amin tong binili ni Mrs. na to sa aking pagluluto. So ayan, paminta, tokwa, kalamansi at suka, sili, sibuyas, yan lang guys ang mga ingredients yan paggawa ng dinakdakan. So haluin ko na yan guys maya. So tandaan nyo guys, yan lang, sobrang simple lang. Kung ano lang gusto mong ingredients guys, kung ano lang yung tingin mong patok sa panlasa mo, okay na yan, wala problema din guys. So ayan na nga yung result nya guys, no? So medyo nag-iba nga ako ng isip nung time na yan, at nagusto rin ni Mrs. ng sisig, nagbukod ako ng konti. Yan. So dyan nga sa pinagtimplahan ko ng dinakdakan naglagay na ako ng butter guys. Hindi ko na nga hinugasan, diretso na yan guys. Naman cowboy tayo eh. Ayan, so dyan ko na nga iluluto yung sisig. So parang iinit mo lang din naman yan guys eh. Igigisa mo siya sa butter. Tapos syempre yan, ilagay mo na. Konting-konti lang naman guys, kasi lutong-luto na yan. So parang lalagyan mo lang siya ng konting kulay. Lalagyan ko lang yan ng toyo, tapos igigisa kong mabuti. Ayan. So yan, napakala solid yan guys, sarap na yan. Ikaw na magtansya guys, tansya kung anong gano'ng karaming toyo. So, para medyo kumulay lang siya ng konti at magmukha siyang sisling sisig talaga. Ayan, medyo sinisinok nga guys, at nilagay yun ng itlog sa part na yan. So ganyan lang discard yan guys, no? Siyempre sobrang init yan. Pag nilagay nyo itlog, patayin nyo na guys, then nanguhay nyo. Ayan, at hinalo-halo ko na nga guys. Solid yan guys, sobrang malasa na yan. So tinikman na nga ni Chantino na hindi na makahintay. Solid talaga guys, sarap niyan. So yun nga lang guys, no? Maraming salamat ulit sa lahat ng solid supporters. At yan nga, tinikman na ni Mrs. Hindi na rin siya makahintay at nagkamay siya. Sarap daw at napasayaw pa nga. Thank you all and God bless.